Hi! Welcome back to Braille's channel. Nagbabalik pong muli ang inyong lingkod para sa isa na namang informative videos na para po sa inyo. This time ay para naman sa lahat ng ating SSS member. Kung isa kang employed, self-employed, voluntary, OFWs o mga kasambahays man ay para sa inyo ang video na ito. Kung isa ka sa mga member na maliit lamang ang monthly contributions, o maliit lamang ang iyong sweldo kaya't maliit din lang ang contributions, o di kaya ay nahinto na ang iyong hulog, may pag-asa pa bang mapalaki ang iyong pension? Ang lahat ng yan ay ating ibabahagi sa inyo, but before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like and share na din sa ating mga kaibigan, kaanak o kapwa po natin SSS members at please do share na din po sa ating mga social media accounts para mas marami pa ang makaalam nito. With no further ado, let's begin na po sa ating topic. Latest news. To all SSS members. Dapat alam mo to. Maliit na hulog o contributions pero lumaki ang pension. Paano? Pwede ba to sa isang employed, self-employed, voluntary, OFWs at maging ang mga kasambahay? Para sa inyo ang video na ito, alam mo ba na pwede nating palakihin ang ating future pension kahit maliit lamang ang ating mga hulog? Kung nahihirapan ka dahil maliit lamang ang iyong naging hulog kada buwan, ay may solusyon na po tayo para mapalaki ang inyong pensyon. Ito ay sa tulong ng bagong programa ng SSS, ang Pension Booster. The May SSS Pension Booster is not just an ordinary retirement savings plan. It's a safe, convenient, and a tax-free investment opportunity that allows you to earn income from your contributions. Ito ay isang provident or investment fund na makakatulong sa lahat ng miyembro para ma-boosts ang kanilang future retirement plan. Hindi ka lamang naghuhulog ng contributions, kundi kumikita pa ito ng interest income or dividend. With an estimate rate of 7.2% income. Para po sa inyong kaalaman, ang may SSS Pension Booster ay may dalawang bahagi. Meron po tayong mandatory pension booster at ang voluntary pension booster. Ang mandatory ay para sa mga employed SSS members na kumikita ng higit sa 20,000 pesos, samantalang ang voluntary ay regardless sa inyong hulog kayo ay papayagan pa rin na makapag-apply ng pension booster. Kung mapapansin niyo po, ang mandatory booster ay automatic na siyang binabawas sa isang employee once ito ay nag-exceed sa 20,000 pesos salary credit. Si employer na ang bahalang magbawas at mag-remit sa SSS. Samantalang ang voluntary pension booster ay regardless kung mababa o malaki ang iyong hinuhulog monthly, papayagan ka pa rin ni SSS na makapag-apply ng pension booster for at least 500 pesos minimum amount. Depende rin kung gusto mong taasan para mas malaki din ang dividend earned at mas malaki ang magiging pension mo. So, paano ba mapapalaki ang ating future pension? Pwede rin ba kahit maliit lamang o nasa minimum ang ating mga hulog? Paano kung natigil at bungi-bungi ang ating hulog? Makapag-avail pa ba tayo, assuming maliit lang ang iyong naging hulog kada buwan, or laktaw-laktaw o natigil na ang iyong paghulog? Ito ay halimbawa lamang ng isang voluntary member. Kung halimbawa na 700 ang iyong hinuhulog kada buwan o minimum amount lamang, at nagplano ka rin na mag-invest sa pension booster na 500 pesos kada buwan, so magkano ang magiging pension upon retirement? Kung dati ay kung ano lang ang regular hulog natin ay yun lamang ang pagbabasehan ng SSS para sa iyong retirement pension, subalit ngayon kung ikaw ay nag-invest sa pension booster, bukod sa iyong regular pension ay makukuha mo rin ng lump sum ang iyong pension booster, kasama na ang dividend income na na-earn nito during 5 years, kaya't mas malaki ang iyong magiging retirement benefits, tulad ng sample natin. Kung makikita niyo po, if hindi po tayo nakapag-invest ng pension booster, ay nasa halagang 5,000 pesos lamang ang ating magiging pension. Subalit kung nakapag-pension booster po tayo bukod sa 5,000 pension, ay matatanggap din natin ang total amount of savings natin plus ang naging dividend nito, kaya estimated abot ito ng nasa 40,000 pesos. Another question. Pwede pa bang mag-apply ng pension booster kahit nasa 55 o 59 years old na? Ang sagot po dyan ay yes. Pwedeng-pwede po hanggat wala pang final claim of retirement na natatanggap ang isang miyembro. May option naman po tayo na hindi muna ito kunin kung wala pa namang 5 years maturity para mas lumaki ang dividend. At pwede rin na isabay sa retirement process, subalit ito ay may percentage lamang kung ito ay hindi aabot sa 5 years maturity.
Makikita niyo po dito ang percentage of amount na pwede nating ma-avail kung i-claim na natin ang ating pension booster. Kung 1 year at less than 2 years ay pwede nating makuha ang 60% ng ating investment, kasama na rin ang dividend. 70% if 2 to 3 years and so forth. Sa mga susunod na mga araw ay ibabahagi po natin kung magkano ba ang ating magiging pension, paano ang computation at iba pa. Kung may sobra naman po tayong pera at tinatabi lang natin sa bangko o sa bahay lang, ay much better na rin na ipasok muna sa SSS para pagdating ng ating retirement ay mas malaki ang ating matatanggap. That's it. Sana ay nakapagbigay linaw po ito sa mga nagnanais na mag-invest sa SSS para sa retirement purposes in the future. Manatili po kayong nakatutok sa aking channel para sa mga latest information at updates na para po sa inyo. Marami pong salamat and God bless everyone. Subscribe Brillis Channel. Subscribe Brillis Channel. Subscribe Brillis Channel. Subscribe Brillis.